Kumusta na po siya? Malungkot na tanong ng isang lalaki nang pumasok ang isang doktor sa kwarto. Hindi pa rin po ba siya magigising? Naguguluhang sambit nito. Sa ngayon po, stable na ang sitwasyon niya, sir. Ang kailangan na lang po natin gawin, hintayin na magising siya. Hindi po namin matukoy kung kailan siya eksaktong magkakaroon ng malay dahil pabago-bago po ang kalagayan ng katawan niya. Paliwanag ng doktor. Hindi napigilan ng lalaki ang mapabuntong hininga matapos marinig yun. Maraming salamat po. Sagot niya. Saglit pang nanatili ang doktor sa kwarto para tignan ng ilang mga aparato na nakakabit sa babaeng walang malay at natutulog sa kama. Nang magpaalam ang doktor, siya namang pagpasok na isang babae na agad-agad lumapit sa lalaki. Sir Gael, hindi pa rin po ba kayo makakapasok sa kumpanya? Seryosong tanong ng babae. Hindi pa. Kailangan pa ako rito ng kaibigan ko. Bakit? May nangyari ba sa kumpanya ko, April? Kunot noong tanong niya. Wala naman po, sir. Hinahanap lang po kayo na iba nating investors. Sa susunod na lang, ako haharap sa kanila. Kailangan ko munang bantayan ang kaibigan ko at siguraduhin magiging maayos ang kalagayan niya. Saad ni Gael. Nabaling ang tingin ni April sa babaeng nakaratay sa kama. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Makahulog ang sambit nito. Hindi napigilan ni Gael na mapangiti. Pagkatapos napabaling ng tingin sa babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Sobra. Bakit hindi pa rin kayo umaamin sa kanya? Pag-uusisang tanong ni April. Ang tagal-tagal niyo na po magkaibigan pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagtatapat sa kanya. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Gael. May lalaki na siya nagugustuhan. Malungkot niyang sagot. Bakas ang gulat sa mukha ni April nang mapalingon sa kanyang boss. Makikita ang kakaibang lungkot sa mukha ng lalaki. Kaya maging si April, nakaramdam na rin ng lungkot. Pasensya na po, sir. Pagpapaumanhin niya. Okay lang. Sagot ni Gael pagkatapos bahagyang umiti. Babalik na lang po ako kapag may kailangan akong papirmahan o ibabalita sa inyo, sir. Biglang paalam ni April. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, para gwapo pa rin kayo kapag nagising si Mama Marina. Bilin nito bago tuluyang naglakad palabas ng kwarto. Nang makaalis ang sekretarya niya, saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Muli siyang napatingin sa babaeng parang mahimbing lang na natutulog sa kama. Maya-maya pa, marahan ang naglakad si Gael palapit sa kama. Mababakas ang lungkot sa kanyang muka at pagpipigil ng kanyang iyak. Gumising ka na, Marina. Hinihintay ka na namin ng mga kaibigan mo. Madamdaming bulong niya. Hinawakan niya pa ang isang kamay ng babae at bahagya itong pinisil. Ilang linggo ka nang nasa koma. Pero pakiramdam ko matagal na panahon na please gumising ka na. Nagsusumamong sambit niya. Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Gael para pigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Alam kasi niya, ayaw ng kanyang matalik na kaibigan na nalulungkot siya. Lalo na kung ito ang dahilan. Sa ilang taon nilang pagkakaibigan, kilalang kilala na nila ang isa't isa. Ang totoo nga niyan, hindi na rin napigilan ni Gael na mahulog kay Marina. Ngunit ni minsan, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para umamin. Ilang minuto pang nanatili ang lalaki sa tabi ni Marina. Tahimik na pinagmamasdan ang natutulog na mukha ng babae. Ang matinding pangungulila at paghihinagpis, mababakas sa mukha ni Gael. Ngunit nanatili siyang tahimik. Marina? Gulat na bulalas ng lalaki nang maramdamang gumalaw ang daliri ni Marina. Marina, naririnig mo ba ako? Napaayos ng tayo si Gael at tinitigan ng mga kamay ni Marina. Umaasang gagalaw itong muli. Ang tingin ng lalaki,
Natuon sa mukha ni Marina nang mapansin niya ang unti-unting paggalaw ng talukap ng mga mata nito. Maya-maya pa, marahan ito nagmulat ng mata at ng mga sandaling iyon, hindi na napigilan ni Gael ang pagpatak ng kanyang mga luha. Marina, you're finally awake. Hindi makapaniwala ang bulalas ng lalaki. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Marina at pinisilto na ilang ulit. I miss you so much. Luha ang sambit niya. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Marina habang marahang inililibot sa paligid ang paningin. Mabilis na nagsalubong ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang lalaki na umiiyak sa kanyang tabi. Ang kanyang matalik na kaibigan. Nasaan ako? Anong nangyari? Utal-utal na tanong niya. Napangiwi pa siya dahil sa sakit ng kanyang lalamunan, ng kanyang nararamdaman sa tuwing magsasalita siya. Nasa ospital ka, Marina. Ilang linggo kang nasa koma. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya pagkatapos ay sunod-sunod na napaubo. Dali-dali namang kumuha ng isang basong tubig si Gael at agad inabot kay Marina. Makikita pa rin ang pag-aalala sa mukha ni Gael, ngunit mas na mga matinding tuwa. Ngayong gising na ang babae. Kahit papaano, nabawasan na ang pangamba na nararamdaman ni Gael. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa'yo. Bigla na lang ako tinawagan ng ospital at sinabing isinugod ka dito. Saad ng lalaki pagkatapos na upo sa gilid ng kama. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ang nangyari sa'yo. At hindi ako titigil hanggat di ko nalalaman kung anong totoong nangyari. Wala akong maalala. Wala sa sariling bulong ni Marina. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Mas makabubuti kung magpapahinga ka na lang muna. Saad ni Gael, bahagya pa siyang ngumiti habang diretsong nakatitig sa babae. Masaya ako dahil gising ka na. Hindi rin napigilan ni Marina ang mapangiti. Maraming salamat ha sa pag-aalaga sa akin. Wala nga naman. Alam mo namang gagawin ko lahat para sa'yo. Nang mga sandaling yon, napatitig na lang si Marina sa kanyang kaibigang si Gael. May kakaibang saya siyang nararamdaman, ngunit hindi niya may paliwanag. Ang nakangiting mukha ni Gael parang nagpapahiwatig ng kakaibang saya na nararamdaman nito. Hindi ka pa rin nagbabago. Makahulog ang sambit ni Marina. Hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Kaya siguro hindi ka nagkaka-girlfriend dahil dyan sa ginagawa mo eh. Natatawang sambit ng babae. Hindi ko na kailangan ng girlfriend. Kung ikaw naman ang kaibigan ko, lagi kong kasama. Seryosong saad ni Gael. Bahagya namang tumawa si Marina. Okay, enough. Baka isipin ko na may gusto ko sa akin ha. Pilit ang naging pagtawa ni Gael habang pinagmamasdan si Marina. May mga pagkakataon na gusto niya nalang aminin ang totoo. Ang totoo niyang nararamdaman para dito. Ngunit hindi niya naman magawa. Kahit ano pa ang gawin ni Gael, ang katotohanang may ibang lalaki na nagugustuhan si Marina, isang malaking sampal para sa kanya. Kung alam mo lang. Mahinang bulong ni Gael. Ano yan? May sinasabi ka? Kunot noong tanong ni Marina dahil hindi niya narinig ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Wala. Sabi ko magpahinga ka na lang para mabilis na makalabas ka ng ospital. Napatango na lang ang babae bago umayos na higa. Hindi maitatago ni Marina ang saya. Matapos na nangyari sa kanya, nagawa niyang malampasan yun. Ngunit ang malaking katanungan, ano nangyari sa kanya? At yun ang gumugulo sa kanyang isipan. Mabilis na lumipas sa mga araw at hindi nagtagal, tuluyan ang gumaling ang babae. Pinayagan na rin siya ng doktor na umuwi, kaya naman mas lalong sumaya ang diwa niya. Hindi pa rin umaalis si Gael sa kanyang tabi. Madalas pa itong pumupunta sa bahay ni Marina para i-check ang kaligayan nito. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Sure ka? Maayos na ba talaga ang pakiramdam mo? Baka mabigla ka at paano ka? Nag-aalalang tanong ni Gael. Diretso pa siyang nakatitig sa kanyang kaibigan at hinihintay ang pagsagot nito. Bahagya namang umiti si Marina. Oo naman no. Besides sabi ng doktor,
pwede na ulit akong bumalik sa trabaho. Ito nga humingi na rin ako ng certificate na fit to work na ulit ako. 2 na sadya yung kinuha ko. Ang isa ibibigay ko sa'yo dahil alam kong kukontra ka pa. At ang isa naman ibibigay ko kay Sir Knight. Dagdag na paliwanag ng babae. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Gael. Bakit ba kasi ayaw mo na lang magtrabaho sa kumpanya ko? Ayoko nga dun Kung dun ako magtatrabaho, alam ko hindi trabaho ang gagawin ko dun. Baka tumunganga lang ako dun tas ikaw ang boss. Di malamang kukonsintihin mo ko. Ano naman? At least malapit ka sa akin. At mas madalas kita mababantayan. Pamimilit pa na sabi ni Gael. No, no, and no. Final na ang desisyon ko. Isa pa, ilang taon na rin ako nagtatrabaho kay Sir Knight, no? Saad ni Marina. Hindi ko siya pwedeng iwan na lang basta. Sigurado ako mahihirapan siya makahanap ng kapalit ko. Napailing na lang si Gael. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo lang na magtrabaho sa kanya dahil madalas mo siya nakikita at nakakasama. Napangiwi na lang si Marina at inirapan ng kaibigan. Alam mo naman pala bakit namimilit ka pa? Alam ng lalaki na kahit anong pamimilit pa ang gawin niya, hindi niya mapapapayag ang kanyang kaibigan. Pilit na lang niyang tinatago ang kanyang lungkot upang hindi na yan mapansin pa ni Marina. Nang gabing yon, saglit pang nanatili si Gael sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang masigurado niyang maayos na ang kalagayan ng babae, saka siya nagpaalam para umalis. Nang maiwang mag-isa si Marina, agad siyang pumunta sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kama. Nakaukit ang malawak ng ngiti sa kanyang labi. At hindi maitago ang nararamdamang saya dahil makakabalik na ulit siya sa trabaho. Ilang araw pa ang hinintay ni Marina bago siya tuluyan nakabalik ng trabaho. May ilang bagay pa kasi siyang kinailangang asikasuhin at tapusin para maihanda ang kanyang sarili. Katulad ng dati, maganda ang ayos ng kanyang pananamit, sexy kung pagmamastan, at kahali-hali na kung makikita ang bungad ni Marina sa pagpasok niyang muli sa kumpanya. Naks, parang di na ospital Sita ng gwardya at bahagya pang natawa. Manong, hindi porket na ospital, kailangan magmukhang pasyente pa rin paglabas, okay? Nakangiwing singhal niya. Mas lalo namang napatawa ang gwardya habang pinagmamasa ng pagpasok niya sa gusali. Kaya marami nagkakandara pa sa'yo, ma'am Walang kupas ang ganda mo. Huwag mo na akong bulahin, Manong. Isusumbong kita sa asawa mo. Natatawa ang biro ni Marina. Nagpatuloy na siya sa pagpasok. Mabilis niyang naagaw ang atensyon ng ilang empleyado na nakakita sa kanya. At karamihan, gulat na gulat pa na muling makita si Marina. Hindi naman yun pinagtuunan ng pansin ng babae. Dahil agad siyang dumiretso sa elevator para pumunta sa opisina ng kanyang boss. Hindi mapakali si Marina habang unti-unting lumalapit sa palapag kung nasa na opisina ng lalaki nagpapatibok ng kanyang puso. Halos, 1 buwan din niyang hindi nakita ito. At aminado siyang sabik na siyang maharap itong muli. Oh, you're back! Gulat na bulalas ng isang lalaki. Napatitig pa siya kay Marina, nakapapasok lang sa kanyang opisina. Hindi ko nabalitaan na nagising ka na pala at nakalabas na ospital. Good morning, Sir Knight. Masiglang bati niya. Noong 1 araw pa po ako nakalabas ng ospital, pero kinailangan ko pa pong magpahinga sa bahay bago ako pumasok ulit sa trabaho. Paliwanag pa niya. Naningkit ang mga mata ng lalaki habang masusing sinusuri ang kabuuan ni Marina. Nanatiling seryoso ang kanyang muka. Wala man ang bakas ng tuwa dahil kaharap niya muli ang babae. Mabuti kung ganon. Tanging nasabi ni Knight. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga bago tinalikuran si Marina. Masyado naging magulo ang schedule ko nung nawala ka. Get back to work. Walang ganang sambit nito. Yes po, sir. Agad din namang naglakad palabas ng opisina ng lalaki si Marina. Hindi na siya nagulat sa inasta ng kanyang boss. Sa tagal niya na nagtatrabaho,
Sa kumpanyang ito at kay Knight, nasanay na siya sa ugali nito. Bukod doon, wala namang ibang gusto si Marina kundi ang makita ang mukha ni Knight. Abot tenga ang kanyang ngiti hanggang sa makarating siya ng kanyang pwesto. Sa halos ilang linggo niyang hindi nakita ang gwapong mukha ni Knight, labis ang kanyang kasiyahang nararamdaman ngayon. Ganadong-ganado pa nga siya sa pagtatrabaho, kahit nagkalat ang mga papeles at dokumento sa kanyang lamesa. Marina! Malakas na sigaw ng isang babae na humahangos ng takbo palapit sa pwesto ni Marina. My gosh! Mabuti naman at okay ka na! Bahagyang natawa si Marina. Ako pa ba, Suzy? Matibay kaya ako? Naku, pinag-alala mo kami. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Huminga siya ng malalim bago bumaling ng tingin sa kanyang trabaho. Hindi ko rin alam eh. Marahan siyang napakamot sa kanyang batok. Nagising na lang ako sa ospital. Wala akong maalala sa kung ano nangyari sa akin bago ako mapadpad doon. Kahit kapiraso man lang, wala kang maalala? Hindi makapaniwalang tanong ni Suzy. Umiling naman si Marina. Ilang araw ko nang sinusubukang alalahanin pero wala talaga eh. Bigla na lang siyang inakbay ni Suzy. Hayaan mo na, ang mahalaga, gising ka na ngayon at maayos na ang kalagayan mo. Tama. Mabubuo na naman ang araw ko. Hanggang ngayon ba naman, patay na patay ka pa rin kay Sir Knight? Kung alam mo lang, may babae siyang kasama ng mga panahon nasa ospital ka. Mahinang bulong pa ni Suzy sa kanya. Mabilis na nagsalubong ang kilay niya. Sino naman daw yon? Nagkibit balikat si Suzy. Bago, diretsong tumitig sa kausap. Di ko rin alam. Wala naman kami lakas na loob para magtanong kay Sir. Pero ang hinala namin, nagdidate sila. Masyado kasing madikit yung babae eh. Nang mga sandaling yon, may kakaibang lungkot na bumalot sa dibdib ni Marina. Sa tagal na niya nagugustuhan si Knight, ang buong akala niya, baliwala na lang sa kanya kapag nalaman niyang may iba itong babaeng nagugustuhan. Dahil sa mga nalaman ni Marina, parang nagbago ang lahat. Kahit anong pigil ang gawin niya, hindi may paliwanag na lungkot at sakit ang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Oh, wag ka nang malungkot, pe. Wag mo masyadong isipin yun, okay? Kung hindi ka niya gusto, edi maghanap ka na lang ng iba. For sure, may lalaki na kakagusto sa'yo sa tabi-tabi, di mo lang napapansin. Napamaang na lang si Marina at di nagawa makapagsalita. Bahagya pang tinapik ni Suzy ang balikat niya bago ito naglakad paalis. Naiwan siyang tulala habang malalim ang iniisip. Ni hindi na nga niya napansin ang oras at nang makabalik siya sa ulirat, dali-dali na siyang bumalik sa pagtatrabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw, ang inaasahan ni Marina ay makikita niyang merong kakaibang tuwa sa boss niya dahil sa kanyang pagbabalik. Pero wala. Nagkamali siya. Katulad pa rin sa dati ang lalaki. Suplado at palaging seryoso. Parang wala lang dito ang presensya ni Marina. At sa kanya lang ito pinapansin kapag may kailangan siyang iutos. Huwag ka na malungkot, Marina. Pang-aalo ni Gael sa kanyang kaibigan. Ang mahalaga magaling ka na, doon ka na lang mag-focus. Pabayaan mo na yung lalaking yun. Dahil kitang-kita naman na hindi siya interesado sa'yo. Sinusubukan ko naman eh. Kaya lang gusto ko pa rin talaga siya kahit masakit na. Naiiyak na sambit ni Marina. Huwag kang umiyak nang dahil lang sa lalaki. Hindi naman niya nakikita ang tunay na halaga mo. Malungkot din na saad ni Gael bago bahagyang niyakap si Marina. Hindi kita hinayaan dyan sa gusto mo para lang masaktan ng ganito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Gael. Unti-unti nang pumapatak ang luha ni Marina. Nasasaktan ako. Kahit na ako naman ang may gusto nito. Sana pala nakinig na lang ako sa'yo noong una pa lang eh. Dagdag na sabi pa ng babae. Marahang hinagod ni Gael ang kanyang likuran. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Nagmahal ka lang at walang masama doon. Parang unti-unting nadudurog ang puso ni Gael habang nakikita niyang umiiyak ang babaeng mahal niya. Sa kabila noon,
Hindi pa rin niya magawang aminin ang totoong nararamdaman para kay Marina. Lalo na't nasa ganitong sitwasyon si Marina. Lalo lang itong maguguluhan kung makikisabay siya. Nagpatuloy sa pagiyak ang babae. At si Gael naman, nanatili lang sa tabi nito upang damayan ito. At nang kumalma si Marina sa pag-iyak, saka siya bumaling ng tingin sa kanyang kaibigan. Maraming salamat ha. Sambit ni Marina pagkatapos ay pilit ng ngumiti. Mabuti ka pa. Laging nandiyan sa tabi ko. Best friend tayo, di ba? Siyempre, best friend mo ako kaya nandito lang ako sa tabi mo. Alam mo, sana ikaw na lang ang nagustuhan ko. Pabulong na sambit ni Marina bago tumayo. Mauna na ako ha. Matatapos ng lunch break ko. Sige. Sige, mag-ingat ka. Aligagang sagot ni Gael. Susunduin na lang kita mamaya para sabay tayo umuwi sa bahay mo. Kumaway lang si Marina bilang tugon habang naglalakad palabas ng cafe. Kahit pilitin pa niyang umiti, bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot. Ilang araw na siyang binabagabag ng kanyang mga isipin. Ngunit nagdudulot lang yun sa kanya ng puyat. Nang makabalik sa kumpanya, itinoon na lang ni Marina ang kanyang atensyon sa trabaho. Maya-maya pa, bigla na lang kumirot ng matindi ang kanyang ulo. At wala siya ibang nagawa kundi mapasapos sa kanyang noo habang marahan itong hinihimas. Ang akala ko ba, lalabas tayo tonight? Biglang tanong ng isang babae. Maybe next time? May kailangan pa kasi akong tapusin eh. Sagot naman ng isang lalaki. Kahit masakit ang ulo ni Marina, mabilis siyang napatunghay at napatingin sa may pinto ng opisina ng kanyang boss. Kilalang kilala niya ang boses ng lalaki nagsalita at hindi siya maaaring magkamali. Hindi na itago ni Marina ang kanyang gulat nang makita si Knight na may kasamang babae. Nakapulupot pa ang kamay ng babae sa braso ni Knight, bagay na mabilis na kaagaw sa atensyon ni Marina. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib niya ng mga sandaling yon at sumasabay pa matinding kirot ng kanyang ulo. Marina, are you okay? Kunot noong tanong ni Knight nang mapansin niya ang kakaibang itsura ng babae. Mabilis na tumango si Marina. Yes po, sir. Pabayaan mo na siya, Knight. Umalis na tayo para hindi tayo malate sa lunch natin. Saad ng babae. Nang mga sandaling yun, nais na lang ni Marina na makaalis sa lugar na yon. Mabilis siyang tumayo ngunit agad din siya natigilan na bigla siyang mahilo. Napahawak pa siya sa kanyang lamesa dahil talagang umiikot ang paningin niya. Hey, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay. Hindi na natapos ni Marina ang kanyang sasabihin nang biglang dumilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Mabilis na nataranta si Knight. Mabuti na lang at nasalo niya ang babae bago ito tuluyang matumba. Hey! Where are you going? Hindi makapaniwalang sigaw ng babae nang makita ang pag-alis ni Knight. Are you blind? Hindi mo ba nakikita na himatay ang empleyado ko? Sa tingin mo saan ako pupunta? Sarkastikong singhal ni Knight. Napairap ang babae. Paano na ang lunch natin? Nakangiwing tanong niya. Mag-lunch ka mag-isa, Jessica. Hindi pinansin ni Knight si Jessica at nagmamadali na siyang lumabas ng kumpanya. Kahit nahihirapan siya sa pagbuhat kay Marina, nagawa pa rin ni Knight na makarating ng parking lot at makasakay ng kotse. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at dali-daling nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa kabilang banda, bigla na lang nakaramdam ng matinding kaba si Gael habang nakatutok siya sa kanyang laptop. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ilang beses huminga ng malalim para maikalma ang sarili. Bahagya pa siya nagulat nang biglang magring ang kanyang cellphone kaya dali-dali niya itong kinuha. Hello? Kunot toong sambit ni Gael nang sagutin ang tawag. Sir? Sir? Si Mama Marina po! Hindi mapakaling saad ng babae. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nakita na lang po namin siya na buhat-buhat ni Sir Nate palabas ng gusali at walang malay eh. Hindi ko po alam kung ano nangyari kanina.
Mas lalong kinabahan ng lalaki dahil sa kanyang narinig. Sige, pupunta na ako sa pinakamalapit na ospital. Baka naroon sila. Maraming salamat, Suzy. Sige po, sir. Mahigpit ang naging paghawak ni Gael sa kanyang cellphone. Maya-maya pa, patakbo na siyang lumabas ng kanyang kumpanya at dumiretso sa parking lot. Nang makasakay sa kanyang kotse, halos paharurutin niya na ito para lamang makarating ng mabilis sa ospital. Habang nasa biyahe, mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman niya. Humahangos na pumasok siya sa ospital, ngunit agad siyang napatigil na makita sa malayo si Knight. Mabilis siya nakaramdam na matinding inis bago dali-daling lumapit sa lalaki. Anong katarantaduhan na ginawa mo sa kanya, ha? Nagsalubong ang kilay ni Knight. What are you talking about? Alam kong dinala mo rito si Marina. Kilala kita. Alam ko kung gaano ka katarantado pati ang pag-uugali mo. Now tell me, ano ginawa mo sa kanya? Makikita ang matinding galit sa mukha ni Gael. Hindi naman napigilan ni Knight na mapangisi habang diretsong nakatitig sa lalaki. Bahagya pang napailing si Knight bago persahang inalis ang pagkakahawak ni Gael sa kanya. Wala akong ginawa sa kanya. Sinungaling! Di mo ako maluloko, Knight. Hindi napigilan ni Knight na matawa. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang pilit kinokontrol ang sarili. Mas lalo namang nakaramdam ng inis si Gael sa inasta nito. Kung gusto mo, tanungin mo si Marina mamaya. Wala akong oras para magpaliwanag sa isang katulad mo. Kung di ka rin naman naniniwala sa akin, mas mabuting huwag mo kong guluhin. Nakangising saad ni Knight. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dito. Oras na malaman kung may ginawa kang katarantaduhan sa kanya, ako mismo magdadala sa iyo sa kulungan. Di na ako bata para matakot sa ganyan mo, pre. Nang aasar na saad ni Knight, magsasalita pa sana si Gael, ngunit hindi niya na naituloy na makita ang pagdating ng doktor. Agad niya itong sinalubong habang si Knight na natili sa pwesto. Ano po nangyari sa kaibigan ko, Doc? She's awake. Mas makabubuti kung ipaliliwanag ko ang lahat sa harap niya para hindi na ako mahirapan. Saad ng doktor. Bigla namang natawa si Knight, dahilan para inis siyang lingunin ni Gael. Nauna nang maglakad papasok sa kwarto ang doktor. Wala na maiba nagawa si Gael kundi sumunod. Maya-maya ganun din ang ginawa ni Knight. Hindi na itago ni Gael ang awa na nararamdaman niya na makita ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Para itong lantang gulay na nakaratay sa kama. Sa kabila noon, nagpapasalamat pa rin si Gael dahil kahit papaano mo kung maayos naman ito. So, bahagyang nasamid ang doktor kaya tumikim ito bago diretsyon tinitigan si Marina. Nagkulaps ang katawan mo dahil sa pagod at panghihina. Mas makabubuti kung maglalaan ka ng oras na ipahingay ang katawan mo. Hindi mo rin dapat pinipilit ang sarili mo magtrabaho kung di maganda ang pakiramdam mo. Hindi yan makabubuti sa kalagayan mo lalo na ngayon. Kalagayan ko ngayon? Nagtatakang tanong ni Marina. Ano po meron sa akin, Doc? May sakit po ba ako? Mabilis namang nilapitan ni Gael ang kanyang kaibigan at hinawakan ng mahigpit sa kamay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bahagya namang umiling ang doktor kaya nakahinga ng maluwag ang magkaibigan. Nanatili lang si Knight sa isang tabi. Masusing nakikinig sa pag-uusap ng doktor at ni Marina. Kung tutuusin dapat kanina pa siya umalis. Ngunit dahil sa sinabi ng doktor, nagkaroon siya ng interes para manatili. To tell you the truth, you're pregnant. Po? Gulat na bulalas ni Marina. Dok, hindi pa ako maaaring mabuntis. Wala ho ako nakakasamang lalaki kahit kailan. Sa pagkakataong ito, ang doktor naman ang nagulat. That's impossible. Hindi maaaring magkamali ang resulta ng test. Besides, nagsagawa na rin kami ng ultrasound sa tiyan mo to check the baby. Doc, this is some sort of a mistake. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng boyfriend. Wala rin ako masyadong kaibigan at kakilalang lalaki maliban sa dalawang to. Tinuro pa ni Marina si Gael at Knight. Hindi ako buntis, Doc. Huminga ng malalim ang doktor. Okay, let's do the test again. Ititest ulit kita. Ipapakita ko sa iyo ultrasound. Ihahanda ko lang mga gamit.
Napatingin si Marina sa kanyang kaibigan. Nangingilid ang kanyang luha at sa pagkakataong ito hindi niya yun napigilan. Napayakap na ng si Gael sa kanya. Nang magsimula siyang humagulhol. Kahit siya, hindi makapaniwala sa sinabi ng doktor. Paano ako mabubuntis, Gael? Nakoma ako na halos 1 buwan. Wala rin naman ako nakasamang lalaki. Pagkatapos kong gumaling, at halos 2 buwan pa lang nakakalipas simula nun, paano nangyari yun? Luhaang bulalas ni Marina. Hintayin na lang natin makabalik ang doktor. Kailangan niya muna ipakita sa atin ang sinasabi niya bago tayo maniwala, okay? Pero paano kung buntis nga ako? Anong gagawin ko? Hindi mapakaling saad ng babae. Hindi ko man lang alam kung paano at kailan ako nabuntis. Huwag mo muna isipin yan. Kumalma ka lang muna. Nagpatuloy sa pag-iyak si Marina habang nasa tabi niya si Gael. Si Knight naman tahimik lang sa isang tabi at pinagmamasa ng magkaibigan. Seryoso ang mukha niya at mababakas din ang pagkagulat. Marahil dahil sa kanyang nalaman. Nang makabalik ang doktor, napagdesisyonan ni Knight na umalis ng walang paalam. May kasama ng 2 nurse, ang doktor, at sila naman na mag-aasikaso kay Marina para magsagawa muli ng test na kailangan nito. Hindi may paliwanag na kabang nararamdaman ni Marina ng mga sandaling yon. Ngunit alam niyang gusto niya ring malaman ang totoo. Habang hinihintay ang resulta, agad naman siyang umayos sa isang tabi. Ganoon lang ang ginawa ni Gael. Let's ultrasound you. Makakaramdam ka ng konting pressure, okay? Bilin pa ng doktor habang may pinapahid sa tiyan ng babae. Halos magkarambola na ang dibdib niya habang nakatitig sa monitor na malapit sa kanya. Kahit si Gael hindi rin mapakali. Saglit pang natahimik ang buong kwarto. Habang abala ang doktor sa ginagawa nito. As you can see, ito ang heartbeat ni baby number 1. Ito naman ang heartbeat ni baby number 2. At ito, ang kay baby number 3. Tinuro nito ang bandang kanan ng monitor. Muli namang napaiyak si Marina. At ng mga sandaling yon, hindi niya na kayang itanggi pa ang katotohanan. May mga bata nga sa kanyang sinapupunan at hindi lang 1 kundi 3 pa. Dok, paano nangyari yun? Nakoma po ako ng halos 1 buwan. Almost 2 months pa lang din simula na makabalik ako ng trabaho. Mas makabubuti kung magtanong ka sa ospital kung saan ka na-confine o coma ka. Sagot ng doktor. Marina. Biglang tawag ni Gael sa kanyang kaibigan. Hindi kaya may kinalaman na nangyari sa'yo bago ka makoma? Ano ibig mo sabihin? Paano kung may nangyari pala sa'yo bago ka makoma? Wala ka pa rin ba naalala sa araw na yon? Marahang umiling si Marina. Ilang linggo ko na nga pinipilit eh. Ang tagal na, pero wala. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Gael. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita para malaman kung ano totoong nangyari sa'yo. Paano ang pagbubuntis ko? Anong gagawin ko? Hindi pa ako handang maging ina. Hindi mapakaling tanong ni Marina. Shh! Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Huwag ka matakot. Pang-aaliw ni Gael. 2 araw pang nanatili si Marina sa ospital para masuri ang kalagayan bago siya pinayagang makauwi sa bahay. Labag man sa loob ni Gael na hayaang mag-isa ang kaibigan, hindi na rin naman niya ito napilit pa. Napagdesisyonan pa rin ni Marina na bumalik sa trabaho sa kumpanya ni Knight. Ilang araw pa niyang pinag-iisipan kung anong dapat niyang gawin. Ngunit, hindi niya maitatangging may parte pa rin sa puso niya na gusto niyang manatili dito. Oh, ayos ka na ba talaga? Baka naman pinipilit mo lang ang sarili mo, ah? Seryosong sita ni Susie sa kanya. Ilang araw na rin ako nakapagpahinga. Huwag ka na mag-alala. Kalat na sa buong kumpanya yung nangyari sa inyo. I mean, sa'yo at ng lalaking hindi kilala. Baka naman talaga may nakabuntis sa'yo bago ka nakoma, Marina. Pero, ito yung wag mo ikabigla, ha? Sana, hindi ka mabigla kapag pinag-uusapan ka nila. Umiling siya. Wala naman akong pakialam sa sinasabi nila.
Besides, may mga kailangan akong pagtuunan ng pansin kesa sa kanila. Bakit pala hindi ka pa umuwi? Kanina pa tapos ang trabaho ah. Hinihintay pa kasi kita para may kasabay ka. Sagot ni Suzy. Huwag mo nang subukan pang kumontra dahil wala akong balak makatanggap ng sermon mula kay Sir Gael. Nagbabantang saad nito. Napailing na lang si Marina. Ang lalaking yun talaga? Reklamo niya. Ang swerte mo nga sa kanya eh. Kung di ko lang alam na may gusto ka kay Sir Knight, baka inisip ko ng si Sir Gael ang gusto mo. Sana all na lang talaga. Nang aasar na saad ni Suzy. Tigilan mo na nga ako sa ganyan. Inalis ko na muna sa isip ko yan tungkol sa bagay na yan. Mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ang sarili ko, lalo pa't malaking palaisipan pa rin sa akin ang pagbubuntis ko. Humingi ka na ba ng tulong sa mga pulis? Sa ospital? Sigurado ako may CCTV footage sila sa ospital at makikita nila kung sino ang nagpasok sa'yo sa ospital at saka kung sino mga pumasok sa kwarto mo habang nasa coma ka. Seryoso ang sabi ni Suzy. Nakausap ko na si Gael at nakausap niya na rin yung mga tao sa ospital. Binigay na nila sa amin yung CCTV. Napanood na namin ang lahat. Si Gael lang ang tanging bumibisita sa akin sa ospital. Wala rin namang kahina-hinala sa mga video. Ibig sabihin, bago ka makoma, sa kami nagtangka sa'yo. Posible yun. Sabihin mo nga sa akin, may iba ka pa bang pinupuntahan pagkatapos ng trabaho natin? Wala naman. Diretso na ako sa bahay eh. Bakit? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Suzy. Wala naman. Makakatulong din kasi sana yung mga CCTV footage sa kumpanya at sa parking lot. Pero katulad ng sabi mo, diretso ka na sa bahay. Ibig sabihin nun wala makikita sa mga CCTV footages. Napasapu na lang sa noo si Marina nang bigla siyang makaramdam ng pagkirot. Mariin siyang napapikit habang hinihimas ng sentido. Bigla na lang siyang may naalala. Malabo man yun, ngunit nasisigurado niya na yun ang araw bago siya isugod sa ospital. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Suzy. Ilang minuto pa bago kumalma si Marina. Naging mabigat ang kanyang bawat paghinga at tagaktak na rin ang pawis niya. Kahit malamig naman sa pwesto niya. Halos magkarambola ang dibdib niya dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Sorry, may naalala lang ako. Hindi mapakaling sambit niya. Mas mabuti pa, bukas mo na ipagpatuloy ang trabaho na yan. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Hindi na siya kumontra pa at mabilis na rin siya nagligpit ng gamit. Nananakit na rin ang ulo niya. Ngunit hindi katulad kanina. Kahit nahihirapang maglakad, pinilit na lang niya ang kanyang sarili para hindi na rin mag-alala ang kanyang katrabaho. Huwag ka na mag-abalang sumakay sa kotse mo. Biglang sambit ng isang lalaki. Agad na patigil sa paglalakad sina Marina at Suzy. Sabay silang napabaling ng tingin sa lalaki na nakatayo di kalayuan sa pwesto nila. Hindi na itago ni Marina ang kanyang gulat. Ngunit maya-maya agad din yun nagpalitan ng pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Nag-text sa akin si Suzy. Sinabi niya masakit ang ulo mo. Ako na mag-aatid sa iyo sa bahay mo. Mabilis namang napalingon si Marina kay Suzy. Napangiti na lang ang babae at nag-peace sign pa. Mauna na ako sa inyo. Biglang paalam ni Suzy. Maraming salamat ulit ah. Walang anuman po, Sir Gael. Nakangiting sagot ni Suzy bago dali-daling naglakad paalis. Di mo na kailangan gawin to. Alam mo bang kaya ko naman yung sarili ko? Hindi na ako bata, Gael. Hindi mo ako mapipigilang gawin to, okay? Nag-aalala ako sa'yo at hindi ako matatahimik hanggat di ako nakakasiguradong makakauwi ka ng ligtas. Now get in. Kailangan mo na makauwi agad para makapagpahinga ka. Biglang utos ni Gael.
Napabuntong hininga na lang si Marina at napairap sa kanyang kaibigan. Hindi na rin naman siya nakipagtalo. Sumunod na lang sa utos ng lalaki. Nang makasakay sa kotse si Gael, agad din siyang nagmaneho paalis. Nanatili namang tahimik sa biyahe si Marina, habang pilit iniisip ang mga naaalala niya kanina. Ilang araw pang nakalipas, naging abala si Marina sa pagtatrabaho sa kumpanya. Wala pa ring pinagbago si Knight sa pakikitungo sa kanya. Si Gael naman nakatuon ng atensyon sa pag-iimbestiga para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Katulad ng bilin ng doktor, kinailangan ni Marina na muling bumalik sa ospital para magpa-check up. Wala na rin nagawa ang babae na ipilit ni Gael ang kanyang pagsama. I told you, hindi mo na kailangan sumama sa akin. Makakaabala lang to sa trabaho mo sa kumpanya mo. At sinabi ko rin sa'yo, diba? Nandito lang ako sa tabi mo para damayan ka sa pagbubuntis mo. At kasama na ron ang mga araw na kailangan mo magpa-check up. Giit ni Gael. Ayoko mag-isa kang pumupunta sa ospital. Gusto ko maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi napigilan ni Marina ang mapangiti. Ang OA mo namang kaibigan. Oo, ako lang ang ganito. Kaya wag mo na ako ipagtulakan palayo. Baka magsisi ka pa. Pabirong saad ni Gael. Napangiwi na lang si Marina. Sakto namang dumating ang nurse para sunduin siya kaya naman hindi na siya muli nakapagsalita. Sumunod lang si Gael sa kanyang kaibigan hanggang sa makapasok sila sa isang kwarto. Nang mga sandaling yon, hindi maipaliwanag ang nararamdaman ng lalaki. Magkahalong saya at pag-aalala. Masaya siya dahil siya ang kasama ni Marina ngayon. At nag-aalala siya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya nalalaman ang nangyari sa kanyang kaibigan. Halos kalahating oras ang tinagal ng check-up ni Marina. Naglalakad na palabas ang magkaibigan nang biglang matigilan ng babae. Mabilis siyang napasapu ng kanyang noo. Dahil sa matinding kirot, maya-maya pa napaluhod na siya. Kaya nabahala na si Gael. Marina, are you okay? Tell me saan na masakit sa'yo. Imbis na sumagot, napadaing na lang siya sa matinding sakit. Mariin pa siyang napapikit kasabay ng pagpasok ng kanyang ala-ala sa kanyang isipan bago siya makoma. Mabilis na naglandas ang luha sa mga mata ni Marina. Huwag ka lalapit. Please. Wala sa sariling sigaw ng babae habang patuloy siya sa pag-iyak. Huwag mong gawin to, please. Nagmamakaawang sabi niya. Nabalot ang pagtataka si Gael. Marina, ano nangyayari sa'yo? Huwag mong hawakan. Huwag mong gawin to, sir. Hindi to tama. Please. Nagsusumamong sambit nito. Walang ibang nagawa si Gael kundi pagmasa ng kaibigan. Bakas ang matinding lungkot at pag-aalala. Ng mga sandaling yun na patunayan ng lalaki na meron ngang masamang nangyari sa kanyang kaibigan noon. Ang malaking pala-isipan na lang para sa kanya kung sino ang may kagagawa nun. Halos 10 minuto rin na pagwawala ni Marina. Nawala ito sa katinoan bago kusang tumigil. Marahas ang naging pagpunas niya sa mga luha sa kanyang pisngi bago dali-daling tumayo. Naghahabol ito ng hininga. Ngunit hindi ngayon ininda. Bagkus diretso siyang tumitig sa kaibigan. Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na naging pagtango ni Marina. Oo. Naalala ko yung araw bago ako makoma. May nangyari sa akin. Pinagsamantalahan ako. Hindi makapaniwalang sambit niya. Napatitig si Gael sa kanyang kaibigan. Bakas ang pagkasuklam at galit sa mukha nito. Maging ni Marina. Mas lalo tuloy nakaramdam ng matinding awa si Gael. Naalala mo ba kung sino gumawa nun sa'yo? Hindi pa rin. Malabo ang mukha niya at kahit anong pilit ko hindi ko maaninag. Huwag ka mag-alala. Ang importante, sigurado na tayo may nangyari nga sa'yo nun. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino may kagagawa nun. Sa ngayon, umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka. Aminado naman si Gael na habang tumatagal,
Kahit sa kabila ng mga pangyayari, nagugustuhan niya pa rin talaga ang kaibigang si Marina. Ngunit dahil meron silang kailangang matuklasan, hindi niya binalak na umamin. Bukod doon, nag-aalinlangan pa siya. Lalo pat, alam niyang may nagugustuhan talaga ito. Nang makasakay sa kotse, agad din siya nagmaneho pa uwi. Tinuon na lang niya ang atensyon sa kalsada, habang si Marina tahimik lang na nagmamasid sa nadadaanan nila. Nang mga sandaling yon, walang ibang gusto si Gael kundi malaman ang totoo. Ilang araw ang nakalipas na pagdesisyonan pa rin ni Marina ang pumasok sa trabaho kahit ilang beses siyang pinigilan ng kaibigan. "Uy, lumalaki na siya natin ah." Nakangiting sambit ni Suzy. "O ba't pumapasok ka pa rin sa trabaho?" "Kaya ko pa naman pumasok." Sagot niya, "Mas makabubuti para sa iyo at sa mga babies mo kung magpapahinga ka na lang sa bahay." "Ano ka ba? Okay lang naman no." Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang makitang paparating si Knight at Jessica. Napatitig pa si Marina sa boss niya, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin para hindi siya mahuli. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Knight at Jessica, na para bang walang napapansin sa nadadaanan nila. "Arte, di naman kagandahan." Nakangiwing singhal ni Suzy. "Uy, baka marinig ka ha." Sita ni Marina. "Wala akong pakaalam. Ilang araw na yung pabalik-balik dito kung makaasta, kala mo siya may-ari. Mabuti na lang wala ka ng mga panahon na yan, baka pati ikaw, mainis sa kanya." "Huwag mo na lang pansinin, mag-focus ka na lang sa trabaho. Kung magkalapit sila ni Sir Knight, ikaw ang papapahama kapag kinalaban mo yung babaeng yun." "Ayos na naman sa akin, no?" Naging malawak ang pagngiti ni Suzy. "Nandiyan naman si Sir Gael para saluhin ako." Napailing na lang si Marina. Pinapanood pa niya maglakad paalis si Suzy at nang tuluyan ito makaalis, saka siya bumalik sa pagtatrabaho. Sa kabilang banda, seryoso ang mukha ni Knight habang kaharap si Jessica. Ilang araw na silang hindi mapakali at madalas na aligaga sa paligid. Kahit hindi sabihin ni Knight, hindi niya may pagkakaila ang matinding pag-aalala para kay Marina. "Knight!" Biglang tawag ni Jessica sa lalaki. "Look at this!" Iaabot na sana na babae ang cellphone kay Knight nang bigla namang bumukas ang pinto ng opisina ng lalaki. Dire-diretsyong pumasok si Marina. Nabahagya pang nagulat na makita ang pwesto ng dalawa. Saglit na natigilan si Marina ngunit maya-maya, napailing din bago nagpatuloy sa pagpasok. "Sir, ito po yung schedule niyo for tomorrow. Mauna na po ako umuwi." Napatango na lang si Knight, habang dire-diretso nakatitig sa babae. Hindi na rin nagsalita pa si Marina at bahagya na lang tumango bago naglakad palabas ng opisina. Napatingin pa si Knight sa kabuuan nito at ang kanyang mata natoon sa lumalaki nitong tiyan. "Huwag kang mabibigla." Biglang sambit ni Jessica. "Ano ba kasi yun? Ba't parang seryosong-seryoso ka?" "Panoorin mo na lang to. Pinadala yan ng investigator na kaibigan ko." Mas lalo nagkasalubong ang kilay ng lalaki bago nabaling ang tingin sa cellphone ni Jessica. Isang CCTV footage ang pinapanood niya at sigurado siyang kuha yon bago ang araw na maospital at makoma si Marina. Naningkit ang mata ni Knight habang masusing nanonood sa video. Bigla na lang nahampas niya ang lamesa nang mabilis siyang makaramdam ng matinding galit sa nakita. Napakuyom na lang kamao ni Knight habang pinipilit ang sariling manood. Iba't ibang CCTV footage yon, ngunit nangyari ang lahat sa isang araw. Mula sa pag-alis ni Marina sa kumpanya hanggang sa may dumukot sa kanya sa parking lot at pati na rin sa pag-check-in nila sa isang motel. Ang lahat ng yon napanood ni Knight na nagdudulot sa kanya ng labis sa pagkasuklam at galit. "Send that to Marina. I'm sure hindi pa siya nakakaalis." "Are you sure? Hindi mo ba siya kakausapin muna?" "She needs to know the truth. She deserves to know it." Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Knight. Pilit pinakakalma ang sarili. Mabilis namang sinunod ni Jessica ang utos sa kanya. Napasa po siya sa kanyang noo.
dahil hindi niya inaasahan ang kanyang natuklasan. Mabilis na natuon ang atensyon ni Knight at Jessica sa pinto. Nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok mula rito, nabalot ng pagtataka ang dalawa, lalo pat wala silang inaasahang pupunta sa opisina dahil kanina pa nag-uwian ang empleyado. "Alam kong nandyan ka pa, Knight!" Malakas na sigaw ng isang pamilyar na tinig ng lalaki. Nag-igting ang panga ni Knight nang marinig yon. Sa kabila ng galit at puot, naramdaman niya na kailangan niyang piliin ang pagiging kalmado. "What the hell are you doing here? Lakas na loob mo pakita sa akin!" Gumuhit ang ngisi sa mukha ng lalaki. Bago diretsong tinitigan si Knight. "Alam kong alam mo na. At alam ko rin ang ginagawa niyong pagkilos para mag-imbestiga. I just wanted to warn you. Hindi mo ako gugustuhin banggain ngayon, Knight." Mayabang na sabi nito. "Kung pumunta ka lang dito para pagbantaan ako, nagsasayang ka lang ng oras. Kilala mo ako. Hindi ako nadadaan sa ganyan. Anumang oras mula ngayon, malalaman ni Marina ang buong katotohanan. Wala ka nang ligtas pa. Don't tell me. Totoo ba?" Ang lahat ay natigilan nang marinig nila ang boses ng isang babae. Sabay pang napatingin ang dalawang lalaki sa hallway. Parehas din sila nagulat na makita si Marina. Bakas ang matinding puot at galit at pagkasuklam sa mukha ng babae. Makikita ang pag-agos ng luha. "Sumagot ka, totoo ba?" Malakas na sigaw ni Marina. Marahan siya naglakad palapit sa pwesto ng dalawang lalaki. "Sabihin mo sa akin hindi totoo yun nasa video. Sabihin mo hindi ikaw yun, Gael." Mariing na pailing si Gael. Matinding kirot ang nakikita sa mukha nito habang nakatitig sa nag-iisang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso. Ng mga sandaling yon, walang maisip na salita ang lalaki. Gustuhin mo niya magsalita, walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. "Paano mo nagawa sa akin yun? Tinuring kitang kaibigan. Parang kapatid na nga kita eh." Hindi makapaniwala ang singhal ni Marina. Nalilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. "Nagtiwala ako sa'yo. Ang tagal na nating magkaibigan, tas ganito lang yung gagawin mo sa akin, ha?" "I'm sorry." Yun pa lang ang nasasabi ni Gael. Mabilis nang dumapos sa pisngi niya ang palad ni Marina. Malakas. Punong-puno ng galit ang pagkakasampal nito sa lalaki. Halos maririnig sa buong hallway ang lagapak nun. Mabilis namang lumapit si Knight sa tabi ng babae para pakalmahin to. "Kapal na mukha mo. Pinaikot mo lang ako." Nang gagalaiting sigaw ni Marina. Muli na namang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil na yung sa matinding galit, "Sinabi mo pa sa akin na tutulungan mo ako malaman ang totoo. Ikaw naman pala may pakana ng lahat. Sabihin mo sa akin, ha? Para saan pa yung pagtulong mo na matuklasan yung katotohanan? Ano? Para makagawa ka ng paraan paano mo malulusutan to, ha?" "Ganun pa yun, Gael?" Nasusuklam niyang tanong. "Hindi naman ganun, Marina. Look, I'm sorry. Alam kong kahit ilang beses pa ako humingi ng tawad sa'yo. Hindi na nun mababago pa ang lahat. Handa naman akong panagutan ka para sa magiging anak natin. At sino naman nagsabi sa'yo kakayaan ko makasama ka niya, ha?" Biglang singit ni Knight. Seryoso ang mukha at nakatitig kay Gael. "Kapal na mukha mo. Kapal-kapal na mukha mo para isipin sasama pa ako sa'yo matapos mo akong gahasain at pagsamantalahan. Nag-iisip ka ba na maayos, Gael? Ha? Kahit sinong babae hindi maiisip na sumama sa'yo matapos ang ginawa mo." "Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita at ayaw ko mapunta ka sa iba. Matagal na kitang gusto pero hindi mo lang ako napapansin. Nakatuon kasi lagi ang atensyon mo sa lalaking yan na hindi ka naman magugustuhan. At sino nagsabi sa'yo na hindi ko siya gusto? Wala kang alam. Kaya dapat nananahimik ka na lang." Nakangising saad ni Knight. "Di ka pa rin nagbabago? Hanggang ngayon gusto mo pa rin malamangan ako? Hindi ka pa ba nadadala? Kahit anong gawin mo, hindi ka makaangat. At hindi ka makakaangat. Dahil just sa pag-uugali mo.
Manahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit ni minsan hindi pinansin ni Marina ang pagmamahal ko sa kanya. Kung may dapat masisihin dito, walang iba kundi ikaw yon. Napahagulhol na lang si Marina. Parang lahat na nangyayari, hindi niya matanggap at hindi niya inaasahan. Matinding kirot at sakit ang dulot sa puso niya ng kanyang natuklasan. Mahabang panahon ang pinagsamahan nila ni Gael at hindi niya lubos akalain na sa ganito matatapos ang lahat. Hindi na ikaw si Gael na kaibigan ko. Hindi kita kilala. Nakakadiri ka. Nakakadiri ka, Gael. Hindi ko rin alam kung totoo ba lahat ng pinagsamahan natin. O pagpapanggap mo lang yon para makuha yung loob ko. Madamdaming sabi ni Marina bago biglang naglakad paalis. Hindi na binalak ni Knight na sundan ng babae. Ang mga mata niya nakatuon kay Gael habang kuyom ang kamao. Naging marahan ang paglalakad ni Knight palapit sa lalaki. Pilit pinipigilan ng galit ngunit nabigo siya. Isang malakas na suntok ang siyang nagpatumba kay Gael sa sahig. Para yan sa pambababoy mo kay Marina. Kulang pa yan. Pero magpasalamat ka dahil hindi ako katulad mo. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong to sa babaeng mahal ko. Sisiguraduhin ko mapubulo ka sa bilangguan. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo habang naroon ka. Kahit nahihilo, dahil sa lakas ng pagkakasuntok, sinubukan niyang tumayo. Sa isang iglap, bigla na lang siyang tumilapon at nagpagulong-gulong dahil sa isang malakas na pagsipa. Knight, enough! Hindi mo siya kailangang saktan at pahirapan. Hayaan mo siya maghirap at manakit sa sarili niya habang nakakulong siya. Saad ni Jessica. Sakto namang dating ng mga pulis na kanina pa pala tinawagan ni Jessica. Hindi na nagawa pang tumakbo ni Gael sa panghihina at pananakit ng katawan. Kaya naman, wala na rin siya nagawa nang kalad ka rin siya ng pulis palabas. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Knight ng mga sandaling yon. Hindi pa rin nawawala ang galit dahil sa nangyari. Ngunit ngayon, sigurado na siya magkakaroon ng hustisya ang nangyari kay Marina. She needs you. Mas makabubuti kung pupuntahan mo siya at kausapin. Biglang sabit ni Jessica. Doon pa lang, nabalik sa ulirat si Knight bago nabaling ang tingin sa babae. Thank you, Jessica. Thank you for everything. Ano ka pa naman? Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa kapatid ko. I'm your sister, Knight. Natatawang saad ng babae. Go! Chase the girl you've been longing for a very long time. Alam ko matagal mong hinintay ito. Tumango naman si Knight bago dali-dali naglakad paalis. Sa kabila ng nangyari, hindi niya may tatanggi na nakakaramdam siya ng saya. Matagal na siyang may gusto kay Marina, ngunit hindi niya magawang aminin ang kanyang nararamdaman. Torpe na kung tawagin, pero gano'n na nga siguro si Knight. Ginawa niya lahat para hindi mahalata ni Marina na may gusto rin siya dito. Dahil hindi niya alam kung paano aamin. Kaya naman nang malaman ni Knight ang nangyari kay Marina, labis-labis ang kanyang pag-aalala. Lalo na nang malaman niyang buntis ng babae. Ginawa ni Knight ang lahat para mag-imbestiga. Humingi pa siya ng tulong kay Jessica, ang kapatid niyang maraming koneksyon sa mga pulis at investigador. Ngayong naisiwalat na ang katotohanan, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para aminin ang totoong nararamdaman niya. Sa kabila nun, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kaya naman, pupuntahan niya si Marina para damayan to. Ang mahalaga ngayon may kasama ang babae. Kaya naman handa si Knight na isang tabi muna ang kanyang pakay para lamang magkaroon ng kasama si Marina. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ng babae. Ngunit ang atensyon niya hindi na roon nakatuon. Mas lalo nang lumalaki ang kanyang tiyan. Napagdesisyon na niya huminto muna sa pagpasok sa trabaho. Sa tulong na rin ang pangungumbinsi at pamimilit ni Knight. Naging madalas ang pagbisita sa kanya ni Knight sa bahay. Ngunit hindi pa rin sila nakakapag-usap ng maayos.
Maraming katanungan si Marina na gusto niya magkaroon ng kasagutan, ngunit hindi niya alam kung paano yung sisimulan. Hey, are you okay? Kanina ka pa tulala. Hindi mo pa rin ginagalaw ang dala kong pagkain, may problema ba? Malalim ang naging pagbuntong hininga ni Marina bago bumaling ng tingin sa lalaki. Bakit mo ako tinutulungan? Wala sa sarili niyang tanong. Hindi na itago ni Night ang kanyang gulat. Ngunit maya-maya lang bigla itong umiti. Dahil gusto kita. Nung nalaman ko na koma ka, nagalala ako. Di ko alam ang gagawin ko. Dahil gusto ko malaman kung ano nangyari sa'yo. Mabuti na lang. At nandiyan si Suzy, na madali ko na pagtatanungan tungkol sa kalagayan mo. Nung malaman kong buntis ka, magkahalong galit at pangamba ang nararamdaman ko. Hindi kasi ako sigurado kung may iba kang lalaki ka na sa buhay mo. Pero nung malaman kong wala, matinding galit at puot ang bumalot sa akin. Kaya naman ginawa ko ang lahat para lamang malaman kung ano nangyari sa'yo. Mahabang kwento ni Night. Huli na nang mamalaya ni Marina na nakangiti pala siya habang nakikinig. Mabilis pa siyang napaiwas ng tingin at napatungo sa labis na kahihiyan. Halos magkarambola ang kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Kasabay nun, ang matinding init na nararamdaman niya na unti-unting umakyat sa kanyang muka. Sino naman ang Jessica na yun? Ba't lagi kayo magkasama? Nag-aalin lang ang tanong ni Marina. Naningkit ang mga mata ni Night habang sinusuri ang mukha ng babae. Bigla na lang siya natawa. Are you jealous? Tanong ni Night. Dino, ba't naman ako magsiselos? Sino ba ako para magselos? Sino rin ba babaeng yan para pagsilosan ko? Mas lalong natawa si Night sa inasta ng babae. Nanlaki naman ang mata ni Marina nang bigla siyang lapitan ni Night at yakapin ng mahigpit. Tama, huwag kang magselos. Kapatid ko yun. At sa kanya ako humingi ng tulong para mag-imbestiga. Wala kang dapat pagsilosan. Parang naistatwa si Marina sa kanyang pwesto dahil sa ginawa ni Night. Ni minsan, hindi man lang pumasok sa isip niya na magiging ganito kalapit sa kanya ang lalaki. Sa halos ilang taon nilang magkakilala at nagkakasama, tanging pagsusungit ang ginagawa ni Night. Kaya naman laking gulat niya sa inaasta ng lalaki ngayon. Gusto kita. Ikaw lang ang gusto ko, Marina. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, kaya sana mapatawad mo ako. Ayos lang sa akin kung tawagin mo akong torpe. Ang mahalaga, nagawa ko pa rin maamin sa iyo nararamdaman ko. Abot tenga ang naging pagngiti ni Marina ng mga sandaling yon. Gusto rin kita. Gustong gusto. Bigla na lang kumawala ang babae sa pagkakayakap ni Night sa kanya. Pagkatapos bahagyang lumango, napatungo si Marina at napatitig sa kanyang tiyan. Bago marahan itong hinimas, kakaibang lungkot ang bumalatay sa mukha ng babae at napansin niya ni Night. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sambit ng lalaki, kaya napatingin sa kanya si Marina. Handa akong panagutan ng magiging mga anak mo. After all, blessing pa rin maituturing ang dinadala mo. Hindi na napigilan ni Marina ang pagpatak ng kanyang luha. Di mo naman kailangan gawin yon. Marahang umiling si Night. I love you, Marina. Ibig sabihin kailangan ko rin mahalin kung sino ka at kung ano meron ka. Kasama na ron na magiging anak mo. Huwag mong isipin na bunga yan ang kababuyan na ginawa ni Gael sa'yo. Isipin mong biyaya yan mula sa langit na siyang magiging dahilan para mas lalo tayong magkalapit. Kahit umiiyak, napatango na lang si Marina. Muli namang niyakap ni Night ang babae para pakalmahin to. Parang isang panaginip ang lahat para kay Marina na ni minsan hindi man lang pumasok sa isip niya. Ang mayakap ang lalaki sa bisig nito. Nagdudulot sa kanya ng kapayapaan. Sa paglipas ng mga araw, nalalapit na rin ang panganganak niya. Mas lalong pinagtibay ng kanilang samahan na pagmamahalan nila. Ang pagpaplano nila para sa kasal na kahanda na. At ang tanging hinihintay na lang nila ang panganganak ni Marina. Night?
Kahit nasa labas ng bahay ang lalaki, dinig na dinig niya ang sigaw nito. Dali-dali siya napatakbo papasok at humahangos na nilapitan si Marina. Yes, darling. May problema ba? May water broke. Manganganak na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata at dali-daling inakay ang babae. Walang sinayang na oras si Knight. Pumunta na sila ng kotse. Nang makasakay sila, agad ding pinaandar ng lalaki ang kotse at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Kabado na si Knight ng mga sandaling yon. Samantalang si Marina naman na natiling kalmado kahit matinding sakit at kirot ang kanyang iniinda. Kumalma ka nga, di naman ikaw ang manganganak di ba? Nagtataray na singhal ni Marina. Kabababa lang nila sa kotse at marahang naglalakad. Kinakabahan ako di ko mapigilan. Nurse, manganganak na siya, pakiasikaso naman agad. Agad namang inasikaso ng mga nurse si Marina at dinala sa operating room. Dahil triplet sa mga bata, kailangan magsagawa ng C-section. Halos 1 oras din ang tinagal ng panganganak ni Marina. Inasikaso ng mga nurse ang sanggol at agad namang inasikaso ng doktor ang kanyang sugat na galing sa hiwa. Are you okay? May kailangan ka ba? May masakit ba sa'yo? Pwede ka nang kumalma. Tapos na ako manganak. Kaya hindi mo na kailangan mataranta. Di ko mapigilan Sagot ni Knight, na ngayon kabado pa rin. Come here. Saad ni Marina. Kahit nagtataka, agad namang sumunod si Knight. Mahigpit na niyakap ni Marina ang kanyang nobyo kasabay ng mariin niyang pagpikit. Thank you. And I love you. Abot tenga ang naging pagngiti ni Knight. I love you too, darling. Masayang tugon niya at hinalikan ng noo ng babae. Ilang minuto ang lumipas at pumasok na ang 2 nurse sa kwarto kung nasan si Marina. Kasama na nila ang 3 sanggol na agad namang nakaagaw sa atensyon ng 2 magkasintahan. Congratulations, ma'am and sir. Sambit ng nurse. Ang gaganda nila. Kamukha mo sila. Nanatiling tahimik si Marina. Titig na titig sa sanggol. Maya-maya pa, tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Ano ipapangalan mo sa kanila? Marahang pinahid ni Marina ang luha sa kanyang 2 pisngi. Angela, Angelique, at Angelica. Dahil sila ang magsisilbing anghel sa ating pamilya. I like it. Nakangiting saad ni Knight bago siya halikan. Wala nang ibang mahihiling pa si Marina ng mga sandaling yon. Ang araw na yon din na naging patunay na handa na siya magpatuloy sa buhay at magsimula ng panibago kasama si Knight at ang 3 sanggol. Hindi man lubos sa kalain ni Marina na makakatuluyan niya si Knight, labis siya nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon siya ng mapagmahal na asawa. Tinanggap ni Knight ang 3 sanggol na parang tunay nitong anak, bagay na lalong ikinatuwa ni Marina. Sabi nga ng iba, kung tunay ang pag-ibig, handa kang gawin ang lahat at tanggapin ang lahat. Ang pagmamahalan ni Marina at Knight ay nagsimula sa pagitan ng pag-ibig na hindi mapigilan at hindi maamin. Ngunit sadyang sila palang 2 ang itinadhana, kaya naman sa dulo sila pa rin ang nagkatuluyan. Sa kabila ng mga nangyari, isang masaya at nagmamahalang pamilya pa rin ang nabuo kina Knight at Marina na habang buhay nilang ipinagpapasalamat. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Selva Ay, Gamay Bantolo, Rector Ramirez, Fernandina Castañeda, Virgie Oliva, Diego Masinas, Sapphire, Emer Carion, Sinama Gusihan, Honey Villasenor, Shelo de la Cruz, Remy Ortega, Michelle Pica, Wilma Mercado at Annie Asuncion. Maraming salamat po sa inyong lahat at Happy New Year po.